Hello mga ka-memories! Samahan ninyo ako at bisitahin natin ang magagandang pasyalan dito sa Bicol, Camarines Sur. Late ko na nga masyadong na-upload tong video na to kasi ilang araw din masama yung pakiramdam ko. Siguro nabigla din sa weather dito sa Pilipinas. Ang Subic Beach Matnog, Sorsogon nga ang una naming pinuntahan. Maaga nga kaming umalis nito dahil may kalayuan din ang biyahe from our location which is in Naga City. Plano nga naming unahin ng Sorsogon at ihuli yung mga malalapit na lang na pasyalan. Ang Sorsogon ang pinakahuling probinsya ng Luzon. Dito nga kami dumiretso sa Kamkaman Matnog, Sorsogon at nagparehistro kami sa local tourism para magbayad ng registration and environmental fee. Pero bago yon, bumili muna kami ng pandesal kasi medyo nagugutom na rin kami nito. Pagkatapos nga namin magbayad ng registration and environmental fee, nagrenta na rin kami ng bangka, kasama na ang island hopping tour package sa babayaran ninyo dito. Di bali yung babayaran ninyo para sa registration fee and environmental fee kapag locals, 150 pesos, pag foreigners, 300 pesos, and kapag mag-rent naman kayo ng boat kasama na yung island hopping, 3,000 pesos kapag day tour, and pag mag-overnight naman kayo, 3,500 pesos. Nag-decide na nga rin kami mag-asawa na mamili na nga lang ng fresh fish, seafoods at gulay sa market. Nagdala na lang kami ng prutas, you can bring your own foods naman if you want. Lagay nyo na lang sa cooler, sila na po magluluto ng pagkain para sa inyo. Kayo na lang po bahala kung magkano ibibigay ninyo para sa service fee. Yung bayad sa accommodation, service fee, island hopping, and yung sa boat tour ay depende na po yun sa pag-uusap ninyo ng travel tour na mag-a-assist sa inyo. Yung iba kasing kasama namin ay naka-tour package sila. Pagkatapos nga namin mag-market ay agad-agad na nga kaming lumarga. Ay, mali pala yung pwesto natin. Maaga nga kami nakarating dito sa Matnog, Sorsogon, kaya maaga pa lang nagawa na namin yung mga activities like island hopping, fish feeding, and snorkeling. Marami silang activities dito, kagaya na lang ng island hopping, diving, snorkeling, and swimming with the fish sanctuary, at marami pang iba. For only 200 pesos lahat na kayo pwedeng mag-feed ng fish. No entrance fee naman po dito, pero they urge you to donate na ginagamit nila para mapangalagaan ng lugar na to. Alam niyo mga ka-memories, if you want island hopping, magugustuhan ninyo ang Subic Beach dito sa Sorsogon dahil sa napakagandang tanawin nito at ang stunning pinkish sand nito. You can visit also Tinikling Island kung mahilig kayo sa mga white sand beach. Sobrang namanghanga ako sa crystal clear ng tubig dito. Ito na ata ang isa sa pinakamagandang beach na napuntahan ko. Napakalino ng tubig. To be honest, hindi naman talaga sana ako maliligo kasi naisip ko sobrang init. Pero nung nakita ko na nga kung gaano kalinaw yung tubig dito at kung gaano kaganda yung tanawin, ay grabe naman talaga, nakakaakit, mapapaswimming ka sa ganda. Naglagay na nga lang kami ng sunblock, pero meron nga sila ditong rules dito na kapag pupunta kayo sa fish sanctuary at magsusim kayo doon, ay bawal po ang maglagay ng sunblock or sunscreen. Kaya naman dinaan muna nila kami dito para magbanlaw at bawal nga yung mga sunscreen or sunblock. Kahit anong type ng sunblock ay bawal po dahil nakakaapekto nga ito sa mga isda dito. Totoo nga yung sinasabi nilang napakaganda ng Subic Beach. Lagi ko nga narinig yung I left my heart in Sorsogon. That's true. Naku, mukhang ayaw ko na ngang umalis dito. Yung tipong pagising mo, ganito kagandang view yung makikita mo. Yung tanawin pa lang, sulit na yung biyahe kahit gaano kalayo. Next is pumunta na nga kami dito sa Juag Lagoon. Yung activities nila dito ay snorkeling and fish feeding. Yung fish feeding lamang yung pinili namin. Naku, talaga naman dudumugin ka ng mga isda dito pagka tinapon nyo na yung mga pagkain nila. Na-miss pa ako nito dahil sobrang bibilis talaga nila. For 200 pesos na enjoy na namin lahat and na-experience namin yung feeding the fish here in Sanctuary. Kung gusto pala ninyo mag-snorkeling, nasa 100 to 150 pesos yung bayad dito. Alam nyo guys, sobrang dami nyo makikita ditong isda na ako talaga personally, first time ko palang na-encounter or nakita yung isda na yun. Pagmasdan nyo nga guys dito kung gaano nga kabibilis sila lumangoy. Abay, paunahan nga sila sa pagkuha ng pagkain. Ito ngang pamangkin ko ay sobrang nag-i-enjoy dito sa fish feeding activity niya. Alam ko kasi na magugustuhan niya talaga ito. Abay, hindi lang pala yung pamangkin ko yung nag-enjoy. Nag-enjoy rin pala mag-fish feeding yung asawa ko. O ayan mga ka-memories, i-enjoy nyo muna yung mga view dito. Why hindi pa tayo? Why andito?
Natapos na nga namin enjoy yung fish sanctuary dito sa Juag Lagoon. Pabalik na kami nito dun sa boat. Para sa akin, the best yung experience namin dito sa fish sanctuary. Bukod sa napakagandang tanawin, very informative pa yung nag-a-assist sa amin. Abay sa araw-araw nga na paglilibot nila sa mga customers nila dito, talagang memorize na nila yung mga bawat pangalan ng isda dito. Next naman na pupuntahan namin is yung Kalintaan Cave. Pero hindi na kami papasok dun sa cave. By the way, kung gusto pala ninyong i-add yung Kalintaan Cave sa activities ninyo, sabi nga ng tour guide namin, month of April and May, low tide dito. Kaya if you want to add this activity sa tour package ninyo, saktong-sakto ang buwan ng April and May sa inyo. Eto na nga ang view sa labas ng Kalintaan Cave. At para sa last activity namin today, mag-snorkeling kami. O lahat ng gamit namin dito is pinahiram na lang po nila. At dahil nga syempre hindi ako marunong maglangoy, meron naman mga mag-guide sa inyo dito. Meron nga akong isang bagay na nakalimutan kong dalhin, kaya kapag pupunta kayo dito, wag na wag ninyong kakalimutan yung waterproof bag pouch ninyo para sa cellphone ninyo. Kasi sobrang ganda ng ilalim ng dagat. Kitang-kita ninyo yung mga corals sa ilalim. Sobrang gaganda at alam mong napaka-healthy na mga corals dito, talagang alagang-alaga nila. Mahigpit na pinagabawal nga nila dito ang hawakan yung mga corals or apakan. Sobrang thankful na nga ako dun sa nag-assist sa amin kasi hindi na nga nila kami hinayaan na mag-rent pa ng pang-snorkeling. Ito na nga yung last activity namin for today. After dito, pupuntahan na kami ng Subic Beach para mag-lunch kasi sakto kasi natapos kami mag-snorkeling, lunchtime na din. Nandito na nga kami sa Subic Beach, medyo hindi lang pansin ang pagka-pink na buhangin ngayon, pero sabi ng tour guide namin na kapag natatamaan ng araw ang buhangin ay nagpapakita nga raw ang pagka-pink ng buhangin. Meron din silang open cottages, ipapakita ko nga sa inyo yung mga accommodation nila dito. Ilan lamang ito sa mga accommodation area nila dito. Usually good to 5 to 6 person sa area na to. Sa may right side ko, meron din doon. Pero yung presyo doon, I think mas mahal na siya. Meron din sila ditong pool area. Kaya siguradong mag-i-enjoy dito yung mga pamangkin ko mamaya. Abay siguro kasama na rin ako. Mga ilang minuto na nga lang nito ay kakain na rin kami kasi si Kuya nagpe-prepare na rin siya para sa lunch namin. Naalala niyo po mga ka-memories, yung pinabili ko kanina sa market, yun yung lulutuin ni Kuya ngayon. Di bale, itong pakwan na to, yung papaya, tsaka yung mga mangga, dala-dala namin yun galing pa ng Naga. Shoutout pala sa nagbigay sa amin ng pakwan, tsaka ng papaya. Thank you so much po. Marami silang mga cottages dito. Separate din po yung payment para sa mga cottages. Alam mo, sobrang thankful talaga ako dito kay Sir. Kasi sobrang inasikaso niya talaga kami. Simula sa pagsundo, hanggang sa island hopping, at hanggang ngayon. Kaya kung naghahanap kayo, marirecommend ko talaga ito si Kuya. Sobrang maasikaso niya, lahat ng concern and problem na mai encounter ninyo dito, ay gagawa niya talaga agad ng paraan para masiguro yung katahimikan ng lugar. Pwede rin po pala kayo mag-rent ng karaoke dito. Until 10 PM nyo lang po siya pwedeng magamit. The reason why is they respect po yung mga customer nila nagigising po ng maaga for island hopping activities. By the way, ito talaga yung pinakapangalan nila, Arcadia Crystal Subic Resort. Meron din sila ditong kayak. Yung alam niyo yung nakikita niyo dun sa Boracay, meron din sila dito. Meron silang standard, meron yung crystal. Meron din po sila ditong buko kung gusto ninyong bumili. 35 pesos po ang presyo. Oh, ayan mga ka-memories, hindi na muna ako mag-voice over kasi gusto kong ma-enjoy ninyo yung view dito. Don't forget to bring your perfect outfit for this beautiful view. Eto na nga mga ka-memories yung pinaluto namin na tilapia. Tsaka yung kanin, of course, hindi makakalimutan. Nagpaluto din ako ng sinabawang shell, tsaka konting gulay. O hindi ko na patatagalin, tara, kain na tayo! Fast forward, ito nga gabi na. Naghanap nga ako dito ng pwedeng mapaloadan kasi kailangan ko talaga mag-edit ng mga videos at medyo napuno na yung storage ng phone ko. At sa paglalakad-lakad ko nga nakita ko tong tindahan. Pwede nga kayong makigamit dito ng wifi pero valid lang siya kung ilang oras lang yung binayaran ninyo.
Naisipan ko nga yayain yung dalawang pamangkin ko na tumambay dito. Pampalipas na rin ng oras para hindi rin sila mainip at habang nga nag-e-enjoy yung dalawang bulilit dito sa labas, don't worry, nakikita namin sila, sa harapan lang siya ng cottage namin. Kami naman umorder kami ng additional na ulam para sa dinner namin. Ginawa na rin namin tong pulutan habang nagkukwentuhan kami. Gusto din kasi naming masulit yung bakasyon namin dito dahil malayo nga ang beach na ito sa amin kaya sabi namin susulitin namin yung stay namin dito. Kakain na naman po tayo. O nakita nyo si kuya, hanggang ngayon asikasong-asikaso pa po kami. Nandyan lang talaga siya naglalakad-lakad, tinitingnan niya yung mga customers niya kung meron silang mga kailangan, kung meron silang mga concern. Lumalapit talaga siya para tanungin kayo. Konting pasilip nga dito sa accommodation na napili namin. Saktong-sakto lang yung size na to sa amin. Tapos nag-additional na lang kami ng bed. At bago nga matulog, sinamahan ako ng asawa ko na maghanap nga dito ng bilihan ng souvenir. Naging gawi ko na kasi talaga na every pupuntahan akong lugar, gusto ko meron ako nabibiling souvenir. Yung tipong pag nakita ko yun, maaalala ko na pumunta ako sa ganitong lugar. Ito na nga lang yung store na nakita namin nakabukas. And sakto nga magsasara na rin sila, kaya buti na lang naabutan pa namin. Bumili rin ako dito ng isang t-shirt, ito yung binili ko. Si husband, wala siyang nabili kasi yung size hindi kasya sa kanya. Large na lang kasi yung available, so gusto niya is double L. Hindi naman talaga double L yung size niya, kaya lang maliit lang talaga yung mga size ng t-shirt sa kanya dito. Ito nga yung iba't ibang souvenir na pwede ninyo mabili dito. Sabi nga na nagtitinda sa amin, kung medyo maaga-aga nga lang daw kami nakapunta, baka daw may naabutan pa yung asawa ko na t-shirt na kasya sa kanya. Ito naman yung mga souvenir na pwede ninyong idikit sa mga ref ninyo. Ang ganda nito, punuin mo yung ref mo ng lahat ng mga lugar na napuntahan nyo na, 'di ba? Ang ganda. Nagtingin-tingin pa nga si asawa, baka sakali nga daw merong magkasya sa kanya. Ang ending nga, wala siyang nabili. Dinaan niya na lang sa halo-halo. Ang dami niya naman nga sinukat kaya lang hindi lang talaga nagkatsa sa kanya. Mahigpit nga raw at hindi siya nakakagalaw ng maayos. Ito yung nabili ko. Pabalik na nga kami nito sa cottage na nakita ko nga kung gaano kaganda yung reflection ng moon sa dagat. Fast forward, morning na nga ito. At eto nga si kuya ang aga nag-prepare ng breakfast para sa amin. O hanggang dito na muna mga ka-memories yung share ko sa inyo at medyo mahaba na yung video ko. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo pa mga ka-memories yung mga susunod naming pupuntahan at mag-e-enjoy kayo. Nagpaalam na rin kami sa napakasipag daming tour guide. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Bye! Mata yoroshiku ne!